Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome po sa ating palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Zulkarnain Abbas, Deputy Minister ng Ministry of Health ng BARM, and at the same time member din po ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. Ito po ang ating palatuntunan, Talakayang Bangsamoro, kung saan pag-uusapan, or Talakayang Pangkalusugan rather, kung saan pag-uusapan po natin yung mga, or tatalakayin natin yung mga bagay-bagay na may kaugnayan po sa kalusugan. So live po tayo sa pamamagitan ng Bangsamoro Media Productions, and gaya po ng ating nakaugalian, kumustahin po natin yung sitwasyon ng COVID-19. So unang-una, pag-uusapan po natin yung mga cases ng COVID-19 sa buong mundo. Alam na po natin na 188 countries, 188 mga bansa sa buong mundo ang apektado nitong COVID-19, no? So as of July 2, 2020, at 10 o'clock ng umaga, meron na po tayong total or nakapagtala na po tayo ng 10 million. So ibig sabihin, umabot na po sa 10 million mark yung mga cases po ng COVID-19, no? So 10,664,433 confirmed cases, no? Napakarami na po. At mula rito, 515,504 ang mga namatay. Ibig sabihin, meron po tayong 5% case fatality rate. Mula po sa mga kaso, 5% po ang namatay mula po rito. Dito po sa atin sa Pilipinas, meron po tayong 38,805 confirmed case. So, 38,805 ang confirmed cases po, at meron po tayong 1,274 deaths. So, paunti ng paunti po yung mga namamatay sa COVID-19. Dati po, umabot po tayo ng I think 6%, 7% case fatality rate, no? So, ibig sabihin dati 7% ang namatay mula po sa COVID-19. Ngayon po, 3% na lang po yung mga namatay. So, meron pong increase ng 1% ng cases compared po kahapon. So, kung titingnan natin sa datos na to, 38,805. So, yung namatay po dito is 1,274. At yung naka-recover naman po is 10,673. Yung iba ay kasalukuyang na-admit. So, tingnan naman natin yung ating sitwasyon, no, sa BARM. So, dito po sa atin sa BARM, meron tayong 100. Total po ito. 136 confirmed cases ng COVID-19 with 4 po ang namatay. So, gaya po sa bansa natin, meron po tayo sa BARM 3% case fatality rate. Ibig sabihin, sa mga kaso ng COVID-19 dito sa atin, 3% po ang namamatay. So, meron tayong 63 na naka-recover and 69 active cases. Okay? So, kung ating bubusisiin, titingnan natin kung saan ba nanggaling or anong mga probinsya nanggaling yung mga cases. So, sa Maguindano, meron tayong 23 confirmed cases, 61 suspects, and 2 probable. Sa Lanao del Sur and Marawi, sila pong nakapagtalas ng may pinakamarami, 88 cases ng confirmed cases po ay nasa Marawi. Then, 57 yung suspects, isa lang po ang probable. And sa Basilan and Lamitan, meron tayong 22 confirmed cases, no? Tawi-Tawi, nananatiling 0 pa rin. Then sa Sulu, meron pa rin 3 pa rin po. And a total po niyan is 136 for the whole BARM. Of course, yung 63 barangays in North Cotabato, nananatiling 0 cases pa rin po, no? So, alhamdulillah. Okay. So, bago po natin talakayin yung ating paksa ngayong araw. So, last week, no? Kung maalaala po ninyo, sa ating mga masugid na taga-subaybay, kung maalala po ninyo ay meron tayong binasa na katanungan patungkol po sa TB or tuberculosis. So yan po ang paksa natin ngayong araw. Pero bago po yan ay atin pong meron po lang po tayong konting updates, no? So unang-una, updates po ngayong Hulyo, we are celebrating the National Nutrition Month. Okay, so meron tayong National Nutrition Month celebration sa lahat po ng mga sangay ng gobyerno.
So ito po ay pinamumunuan ng National Nutrition Council, which is under the DOH. And of course, dito po sa atin, National Nutrition Council is headed by our former Secretary of the DOH arm, Dr. Cadil Sinolinding Jr. So nagpupugay po tayo, binabati po natin, no, si Dr. Sinolinding for a job well done with the National Nutrition Month celebration. So ang tema po natin ngayong taon or ngayong buwan ay Batang Pinoy Sana Tol. Okay, so ibig sabihin, hindi tol na TOL, no? So Batang Pinoy Sana Tol, matangkad. Iwas stunting. So iwas po yung pagiging pandak. Okay, sama all. Iwas din all sa COVID-19. Medyo mahaba po yung ating tema ngayong taon. Ulitin ko po, Batang Pinoy Sana Tol, iwas stunting, sama all, iwas all din sa COVID-19. So, yun po yung ating unang update. Pangalawang update po natin, magsisimula na po, mga bapo, mga bapa, apo, lahat po ng mga magulang, magsisimula na po yung ating polio campaign sa buong BARM. In fact, sa buong Mindanao, magsisimula na po yung ating polio campaign. So, ito po ay magsisimula July 20 ngayong taon. Then, tatakbo ito hanggang August 2. So, sa lahat po ng mga magulang, no, nanay, tatay, hinihikayat po namin kayo, pabakunahan po natin ang ating mga anak. So, ilang beses na po natin natakal yung patungkol po sa polio na ito ay nakapipinsala, ito ay nakamamatay, kung sa Maguindanao pa, pakasadil. So, pwede pong malumpo yung bata dahil po sa polio. And worse, pwede po siyang mamatay kapag ang tinamaan po ng virus ay yung ugat na involved po sa paghinga. Okay? So, pwede pong mamatay yung bata dahil po sa mapaparalyze po yung muscle niya sa paghinga, hindi na siya makakahinga. Okay. So, matatandaan po natin, nagkaroon po tayo ng sunod-sunod na pagbabakuna ngayong taon. Ito na po ang final phase ng ating pagbabakuna sa polio. Inshallah, para manumbalik po tayo na polio-free Philippines. Ibig sabihin, dati, napuksa na po natin yung polio, wala tayong cases ng polio, wala tayong environmental cases na positive sa polio. Ngayon, bumalik din. Ngayon, we are trying to eradicate ulit para mawala na po ulit yung ating polio dito po sa Philippines. Okay, so yun po yung ating panawagan. So, crucial po ito. Hinihikayat namin lahat po ng mga magulang, kahit na po meron tayong COVID ngayon, no? So, kailangan pa rin po nating pabakunahan ng ating mga anak. So, gaya ng sinasabi ko po, wala pong problema dito kahit ilang beses po kayong, yung anak, no? Yung mga bata, kahit ilang beses pong patakan yan, wala pong problema, inshallah. Okay. So, dumako na po tayo sa ating paksa ngayong araw, kung saan pag-uusapan po natin itong tuberculosis, no? So, ito ba ay kailangan pag-usapan? Okay. So, yung TB po, napag-usapan na po natin ilang weeks na or ilang linggo na ang nakaraan. Napag-usapan po natin ang pneumonia, napag-usapan po natin ang COVID, napag-usapan natin sipon, napag-usapan po natin ang dengue, and kahalintulad din po ito dahil ito ay isang respiratory problem or respiratory disease. Sakit po yan ng baga, no? Then, kasama po ito sa ating mga series na pag-uusapan ngayon. Dahil po, uso po ang tag-ulan, pneumonia, sipon, so ganun. So, part po ito dahil meron pong nagtanong nito. So, ang TB po or ang tuberculosis, ito po ay isang infection sa baga. Nagsisimula. So, nagsisimula talaga siya sa baga. Pero maari din po siyang makaapekto sa ibang parte ng katawan. Okay? So, ito po ay sanhi ng isang mikrobyo na tinatawag nating Mycobacterium tuberculosis. Okay? So, ito po ay nakakahawa, ngunit hindi lang po ito basta-basta makahawa. Hindi katulad ng COVID. Sa COVID-19, talagang lubhang nakakahawa siya kung saan even with just once, no? Minsan mo lang makasalamuha yung tao na may COVID-19,
at nalanghap mo yung droplet na galing po sa kanyang pag-ubo or pagbahing, maaari ka na pong magka-COVID. Sa TB po hindi, no? So hindi basta-basta na once ka lang nakasalamuhan ng taong may TB, pwede ka na magkaroon ng TB. Pero may exceptions yon. Pero the general rule is that hindi po siya basta-bastang nakakahawa. Kailangan po ng repeated, no? Ilang beses or paulit-ulit na pakikisalamuha sa taong may TB para magkaroon ng TB. Okay, so sa buong mundo po, around 1.8 billion katao. Isipin mo, 1.8 billion katao ang usually nai-infect ng TB. Pero karamihan dito ay latent TB. Hindi po siya active. So pag-usapan natin mamaya ano yung ibig sabihin ng latent or inactive TB. Okay, so kung sa Tagalog pa po, ang latent po ay natutulog po na tuberculosis. Okay, so sa buong mundo naman, tinataya po nila na nasa 10 milyon katao ang merong active na TB. Ibig sabihin talagang nagkakasakit ito. Okay, so paano po ba ito nakukuha? No? So paano ba ito naisasalin? So ito po ay naisasalin sa pamagitan po ng pag-ubo at pagbahing ng tao na merong TB. For example, yung tao na merong TB, umubo or bumahing, so nagre-release siya, nagpapakalat siya sa hangin ng daan-daan or 100,000s na droplets. Okay. So kapag yung droplets na yon, maliliit po yan na laway, no? So yung iba po, so parang singkapan lang po nung dulo ng buhok. Ganun lang yan siya kaliit. So pag nagpakalat po yan sa environment, sa isang pag-ubo, pwede pong mapunta sa ibang tao yung kanyang droplet at papasok na po yung TB bacteria, yung Mycobacterium tuberculosis doon. Okay, so gaya ng sinabi po natin, kailangan po na mahaba ang exposure, no? Mahabaan na pakikisalamuha doon sa may sa taong may sa pasyente na may TB para po magkaroon ng TB yung tao. Maliban na lang kapag mahina po ang resistensya ng isang tao. So mamaya i-enumerate po natin, isa-isahin natin sino ba yung mga tao na pwede pong makapitan ng TB ng madalian. Okay. So once na yung droplet ay pumasok po na inhale po ng isang tao, yung virus papasok po sa ilong and dito po siya titira sa baga. Okay, at pwede po siyang dumami doon. So yung mga malalakas ang resistensya, yung mga malulusog, ang mangyayari po, hindi po sila magkakaroon ng sakit na TB, pero magkakaroon po ng latent TB. Ibig sabihin, nandyan lang po sa kanyang katawan yung bakterya, no? Pero kayang supilin ang kanyang resistensya na hindi siya magkaroon ng sakit. Okay, pero nandun pa rin yung bacteria. Pero kapag after so many years, pwede pong maging active yun. Ibig sabihin, pwede siyang makadevelop ng TB pagkaraan or pagkalipas ng ilang taon or dekada. Okay, yun yung time siguro. For example, yung 40 years old, nalanghap niya yung droplet infection mula sa isang pasyente may TB, at dahil malakas siya, magkakaroon siya ng latent infection. Ibig sabihin, kahit na naka-inhale siya, hindi siya magkakasakit. Pero yung mikrobyo is nasa loob, then after siguro paghihina na yung kanyang resistensya, pag siya ay magiging matanda na, baka pwedeng magiging active yung infection. Okay. So kapag ang tinatawag nating magiging aktibo yung sakit na TB, ang ibig sabihin po nun, dumadami yung mikrobyo sa loob ng katawan. Dumadami yung mikrobyo sa loob ng baga. Yun po ang ibig sabihin ng pagiging aktibo ng sakit po ng TB. Kapag natutulog po yung TB, ibig sabihin, hindi po dumadami yung bakterya. Okay? Kaya pong supilin. Kumbaga, kung dumadami,
namamatay yung iba, dadami naman, namamatay naman ng iba kasi kaya po ng katawan dahil malakas po ang resistensya. Okay, kapag aktibo na po siya at marami na po yung or patuloy na po sa pagdami yung mikrobyo po, kakainin niya po yung mga parts. Aatakihin niya yung mga parts ng baga at dyan po magkakaroon ng sintomas. No? Okay, so sino ba yung may risk? Sino ba yung mataas ang risk na magkaroon ng TB? So unang-una, yung pamilya at mga kaibigan po nung taong or nung pasyente. For example, si pasyente nagkaroon ng TB, yung pamilya niya at mga kaibigan, no? Kamag-anak na palaging bumibisita sa kanya, malaki po ang tsansa na magkaroon din ng TB. So, una po yun. Pangalawa, yung mga tao na galing sa mga bansa kung saan mataas po ang incidence ng TB. Katulad po ng India at meron ding parts dito po sa Asia at saka sa Africa. Okay, pangatlo, yung mga tao na nakatira or sila ay nagtatrabaho malapit po or nasa mga institusyon na humahawak po ng mga pasyenteng may TB. Katulad po ng nasa mga hospitals, nasa mga shelters, no? Nasa mga kulungan. Kapag siyempre closed po yung environment, hindi sila nakakalabas. Pag isa pong nagka-TB dyan, pwede pong mahawaan niya yung ibang mga inmates. Yung mga nursing homes, no? Yung mga residential homes ng mga taong may HIV. So, ganun po. Okay. So, pangalawa, yung mga bata, yung mga baby po natin, at saka yung mga batang nasa murang edad, yung mga tao po na merong mga chronic conditions. May mga sakit po na pangmatagalan katulad po ng sakit sa puso, kidney disease, sakit po sa kidney, diabetes, no? Yung mga tao rin po na merong HIV at merong AIDS, sila po ay increase din or mataas po ang kanilang risk or tsansa na mahawaan po nitong sakit na to. Yung mga cancer patients po na nagki-chemotherapy, delikado rin po sila sa TB, no? Okay, so ano ba yung mga sintomas ng TB? So unang-una, tandaan po natin, yung unang-unang sintomas ng TB po ay ubo, no? Ito po ay ubo na tumatagal ng more than or humihigit ng 2 linggo. So kapag 2 linggo na po yung ating ubo, magpasuri na po tayo sa doktor. Baka TB na po yan. Pangalawa, wala pong ganang kumain, no? Pangatlo, nangangayayat, no? So kumukulang ang timbang, nagkakaroon po ng weight loss. Then pang-apat, nilalagnat tuwing hapon. So special po itong lagnat ng TB. Tuwing hapon po siya lumalabas. Then gabi, meron siyang tinatawag nating night sweats kung saan siya ay pinagpapawisan tuwing gabi kahit na malamig, no? So pwede siyang pawisan. So yung mga sintomas na to, pagkalaunan po, kasi usually tinatanong natin, pag umubo ba na may kasamang dugo, TB agad? Hindi po ganon, no? So yung ubo po na may kasamang dugo, ang pinaka-common cause po niyan ay pneumonia, hindi po TB. Pero, kapag meron kang ubo na more than 2 weeks na, meron kang lagnat tuwing hapon, ikaw ay nangayayat na, paggabi ikaw ay pinagpapawisan, at umubo ka na may kasamang dugo, ibig sabihin, matagal na po yung TB doon sa inyo. So, magpasuri po sa ating mga doktor. Bakit po? Kasi, yan po ang tinatawag nating pulmonary TB. So, yung tanong po natin last week, tinatanong po niya ano po bang ibig sabihin ng TB sa breast or breast TB. So, TB po sa suso, no? Ano ito? Ito po ay, ibig sabihin po nun, kapag ganun po, na umabot na po sa suso yung TB, ibig sabihin matagal na po yung TB. Kaya nang sinabi natin, yung TB po nagsisimula sa baga. Pero pag yan ay hindi po nagamot, yan ay pwedeng kumalat. Saan po siya pwedeng kumalat? Pwede po siyang kumalat sa
mga buto. Pwede po siyang kumalat sa tiyan, no? So yung iba po pag inuubo, no? Hindi nakakapag-expectorate o hindi nila na iluluwa yung kanilang plema at yung iba po pumupunta po or nalulunok at napupunta sa tiyan. Pwede pong magkaroon ng intestinal or gastrointestinal TB kung saan yung TB po ay nasa loob po ng tiyan or nasa mga bituka po ng pasyente, no? So kapag tayo, dahil po alam na po natin yung simptomas ng tuberculosis. So, maaari po lamang kung sino man po ang merong sintomas na ganito. Ulitin po natin. Ubo na tumatagal na more than 2 weeks. So, sumusobra ng 2 linggo. Then, nilalagnat tuwing hapon. Paggabi, pinagpapawisan. Then, walang ganang kumain, nananamlay, at pumapayat. Then, yan po yung mga initial, yung una pong sintomas ng TB. Pagkatagal-tagal, pwede na pong umubo na merong kasamang dugo. So, yun po. Maaari po lamang magpasuri na po. So, ano po ang gagawin ng ating mga doktor? So, may mga diagnostics po tayo na ginagawa po, no, sa TB. So, unang-una, ini-skin test po yan. Ibig sabihin, kumukuha sila ng tuberculin syringe at nilalagay po doon sa balat. Okay, so, ini-inject po sa balat. Masakit po yan, no? So, isa po yan sa mga masasakit na injection, yung injection para po or pag-diagnose po sa sakit na tuberculosis. Pagkatapos po, sasabihin po sa inyo nung doktor, ng nurse, midwife, nababalik po after 2 to 3 days para makita po yung, usually, 48 to 72 hours, para makita po yung will kung talaga bang lumaki. Ngayon, pag nag-positive po yan, ipapa-x-ray na po yun. So, dito po sa atin sa Pilipinas, isa po yung sa test, pero ang pangalawa po, usually, na ginagawa po sa mga health centers natin, sa mga rural health units at barangay health station po natin, yung sputum examination. Pinapa-examine po yung plema. Once na mag-positive na po yan, kailangan na pong gumamot para sa TB. Yung skin test, hindi po yun definitive. Ibig sabihin, kahit na mag-positive ka doon, kailangan mo pa rin magpa-sputum at magpa-x-ray. Pero sa sputum, yung plema po, once na nag-positive po yan, kailangan na pong gamutin yung pasyente. Kahit na hindi pa po siya na-x-ray. Then, pangatlo, pwede pong mag-order yung ating mga doctors, no? Yung sumuri po sa inyo, pwede po siya mag-order ng chest x-ray. So, titingnan yung x-ray ng baga at titingnan. Sa ibang mga countries, meron pong test sa dugo. So, meron na ngayong blood test for TB. Okay. So, doon malaman kung anong klase ng TB meron po yung pasyente. Kung ito ay latent TB, sabihin, natutulog or inactive po na TB, ang pasyente po ay bibigyan ng gamot, pero isang klase lang, isoniazid, no? Siya ay bibigyan ng isoniazid for 6 to 9 months. Depende po. So, usually 6 months. Pero, pwede pong tumagal ng 9 months. Ngayon, pag nakita po sa sputum na positive at nag-x-ray, nakita po doon na meron siyang active TB. Ibig sabihin talagang meron talaga siyang sakit na TB. Siya po ay bibigyan ng 4 na gamot. Isoniazid, rifampicin, ethambutol, at pyrazinamide. Okay? So, 4 po yan. Combination po yan. No? So, itong gamot na to, iniinom po yan once a day, 30 minutes before breakfast, at depende po sa timbang yung dosage. Pag mas mabigat, mas marami pong tableta ang ininom. Ngayon, ito po ay binibigay po usually ng Department of Health, ng ating Ministry of Health. Dito po sa ating mga barangay health stations and rural health units, binibigay po yan ng libre. Okay, so hindi nyo na po kailangan bilhin. Pero may mga times po na nawawalan po ng stocks. Pero usually, ito po ay binibigay po ng gobyerno ng libre. Okay.
So, yung paggamot po ng para po sa TB, yung 4 na gamot na yon, kailangan pong inumin ng 6 to 12 months. Depende po sa assessment ng doktor kung nawala na. Ngayon, kinakailangan, para po sa ating mga pasyente na merong tuberculosis, kinakailangan po na inumin niya religiously, regularly, araw-araw nang walang palya, yung gamot po para sa TB. Ano pong mangyayari pag nakamiss ko po kayo ng palagi ng gamot or hindi po kayo nakakainom ng ilang araw? Ang mangyayari po niyan, hindi po tuluyang gagaling yung TB. Ang mangyayari po, meron pa pong mga mikrobyo na may iwan sa mga baga at yung mikrobyo na yon, dahil nagamot na siya at hindi po mabuti yung pagsunod sa regimen or sa gamot na ininom para sa TB, yung mga mikrobyo na yon na naiwan, ito po ay magkakaroon na ng resistensya sa gamot. Okay, so usually tao yung nagkakaroon ng resistensya. Pero dito po, ang magkakaroon po ng resistensya, yung mikrobyo. Patay po tayo dyan. Bakit? Kasi yung mikrobyo, dahil may resistensya na sa gamot, hindi na po tatalab yung ordinaryong gamot para sa TB. Ano mangyayari? Magiging MDR-TB na po siya. Multiple drug-resistant TB. Yung multiple drug-resistant TB, pwede pong umabot sa around 15, sobra 10 po yung gamot nun. So, imaginein na lang po, problema po yung pag-inom ng 4 na gamot, araw-araw. Ano na lang po kapag more than 10 na yung iniinom po ng mga gamot? Talagang yung mga side effects noon talagang maghihirap po talaga yung pasyente. And what's worse, pwede pong hindi siya gumaling dahil po doon sa pagiging drug resistant. At pag yun po ay hindi rin po gumaling siya doon sa regimen ng multiple drug resistant TB, meron tayong tinatawag, yun po ay MDR-TB. Meron po tayo tinatawag na XDR-TB. Ano po yung gamot sa XDR-TB? So, sabi po ng isang kakilala natin na doktor, pag XDR-TB na yung gamot ng isang pasyente, ang gamot na lang po noon ay panalangin. Dahil, pwede na po siyang pumanaw pagkainom. So, iwasan po natin na magkaroon po ng ganong senaryo. Dapat po religiously, yung mga pasyente natin na may TB, dapat religiously or araw-araw, dapat inumin niya yung kanyang gamot. Okay. Dito po sa pag-inom ng gamot sa TB, meron pong mga side effects na dapat bantayan. Unang-una kapag nagkaroon ng numbness, no? So yung mga kamay, yung dulo ng kamay, no? At saka yung paa, pwedeng hindi na po siya makaramdam or para po siyang tinutusok ng karayom. Pag meron pong ganong mga sintomas, kailangan pong uminom ng pasyente ng B-complex. So, binibigyan po namin ng B-complex yan. Okay. Then, pangalawa, kapag merong problema sa paningin, so, nagkakaroon ng blurring of vision, nanlalabo na yung kanyang paningin. Then, pangatlo, kapag naging yellow, so, yung balat, pwedeng maging yellowish, no? Yung kulay nito, at yung mata, yung puti po ng mata, pwedeng maging yellow din yan dahil po doon sa side effects ng gamot. Kailangan pong magsangguni or bumalik po sa inyong doktor dahil yun po ay signs po ng hepatotoxicity or liver toxicity. Ibig sabihin na apektuhan na po ng gamot yung atay ng pasyente. At kailangan pong i-adjust yung dosage or yung regimen ng mga gamot. Okay. So, paano po ito maiiwasan? So, unang-una kapag nag-ubo. So, para po sa general public. Kapag umubo, kailangan gumamit po ng tissue or at least manggas ng ating damit. Pagkatapos pong umubo sa tissue, itapon po yun sa isang basurahan. Okay? So, pangalawa kapag may nararamdaman, pa-check up po talaga. No? Magsangguni or sumangguni po sa mga doktor. Lalo na po kapag yung ubo, umabot na po ng 2 linggo. So, klaro po yon. Pangatlo,
Ngayon dahil may COVID-19, no? So ugaliin po natin i-practice yung mga yung tinatawag po natin na minimum public health standards. Ano po yon? Yung minimum public health standards, yun po yung paghuhugas ng kamay, paggamit po ng face mask every time lumabas, social distancing na hindi po lumalapit kahit sino ng 1 meter, okay? Pag nasa labas po tayo. So yun po ang mga dapat nating i-practice ngayon para hindi lang po COVID ang maiiwasan natin, kundi pati na rin po ang tuberculosis. Then lastly, ang TB po ay meron po siyang bakuna. So ito po yung tinatawag nating BCG. So binibigay po ito after birth. Ibig sabihin pagkapanganak doon sa bata, pabakunahan na po agad yan ng BCG. Ang BCG po ay binibigay sa mga sanggol. Then, hindi po yan binibigay usually after 12 months dahil yung protection na pwede niyang maibigay doon sa bata ay pwede magkulang na. Okay, so yun po yung mga paksa natin ngayong araw. I hope no, na nasagot po natin or natalakay po natin ng mabuti yung ating paksa ngayong araw patungkol po sa tuberculosis. Muli, ito po ang inyong lingkod, si Dr. Zulkarnain Abbas, Deputy Minister ng Ministry of Health and member din po ng Bangsamoro Transition Authority Parliament. Pansamantalang nagpapaalam po sa inyo hanggang sa susunod na Biyernes. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.